Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 1. Sa isang malaking kwarto na mayroong katamtamang bukas na ilaw, nakatayo si Divina sa dulo ng higaan, habang nakatingin sa dalawang tao na nasa ibabaw. Abot-abot ang kaba sa kanyang dibdib, dahil alam niya na sa mga susunod na segundo ay siya na ang papalit sa ginagawa ng babae, ang kanyang half-sister na si Christine. Mayroong milagro na ginagawa ang dalawa, habang ang lalaki naman ay kilalang-kilala niya, si Valentin Montoya, ang tagapagmana ng Montoya and Fire. Matangkad ito at makisig ang pangangatawan. Mayroong maputing balat at itim na buhok na bagay sa kanya. Matangos ang ilong at makakapal na kilay. Ang mga mata niya ay nanlilisik kapag tinititigan ka, ngunit ngayon na wala na ito sa sarili, ay wala na ang ganong lalaking nakilala niya. Gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata upang hindi makita ang unti-unting pagkawala ng saplot ng dalawa, ngunit hindi magbabago ang katotohanan na kailangan rin niyang gawin ang ginagawa ng mga ito. Wala na din siyang suot na saplot. Gaya na napag-usapan, kita niya ang pagbaba ng kanyang kapatid sa dulo ng higaan, habang hawak ang ari ng lalaki. Sinenyasyan siya nito gamit ang isang kamay na ikinalapit naman nito doon. Kapwa sila nakaluhod ngayon at iginaya ni Christine ang kamay niya bilang kapalit sa pagkakahawak nito sa pagkakalalaki ni Valentin. If you want your mom to survive, do your job. Bulong nito sa kanya na ikinakapit niya at dahan-dahang tumango. Tuluyan ang umalis si Christine sa pagkakaluhod, habang si Divina naman ay ginagawa na ang kanyang plano, ang paligayahin ang lalaki sa loob ng isang gabi. Tutulungan kita, Divina, in one condition. Give your virginity to Valentin Montoya. Pag naaalala niya ang sinabi ng kanyang tunay niyang ama, piling niya, isa na siyang babaeng bayaran. Bakit hindi nga ba? Tanong niya sa kanyang isipan. Palihim niyang pinunasan ang kanyang luha at sinimula na ang kanyang pakay. Mula sa natutunan sa kanyang napanood, mula sa X-rated na site, ay alam na niya ang kanyang gagawin. Sa isang sandali pa, ay napuno na ng ingay ang buong kwarto. Hindi ingay ng mga taong may milagrong ginagawa. Paika-ika akong naglakad papunta sa lamesa, kung saan ise-serve ko ang pagkain na aming inihanda para sa mga bisita. This is embarrassment, Valentin. How could you do this to my daughter? You two are not even in a relationship. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao? Isa itong iskandal. Hysterical na sabi ni Daddy na nakatayo sa gitna ng lamesa. Nakayuko ako at inilagay ang huling pagkain sa gitna ng mesa. At hindi sinasadyang nagtagpo ang mga mata namin ni Valentin na hindi ko alam kung kanina pa ako tinitignan. Dali-dali ko namang iniiwas ang aking mata at mabilis na naglakad palayo doon. Napasandal ako sa pader dito sa dirty kitchen dahil sa kaba. Sinong hindi kakabahan eh? Nakatitig ako sa lalaking kumuha ng pagkababae ko. Nakilala niya ako. Hindi naman siguro dahil hindi niya ako tinawag. Divina, iha, ayos ka lang ba? Napatayo ako ng maayos. Nang magsalita si Nanang Ita. Binigyan ko siya ng isang ngiti at tumango ako. Opo, Nanang. Nakakasaka lang doon sa dining. Parang may gera.
Natawa siya sa sinabi ko at napailing. Si Nanang Ita, ang mayordoma ng bahay. Matagal na siya dito at nasa 60 na din siya, ngunit malakas pa. Mayroon pa kaming isang kasamang katulong, si Ursula, na naguhugas ng plato. Tapos ako na lang at si Mama. Malaking gulo talaga, iha. Sa tinagal ko nang namamalagi dito sa mga Balderrama, ay ngayon lang nadungisan ang pangalan nila. Gusto kong mapairap. Dahil doon, nakakainis lang. Ngayon, nadungisan. Samantalang alam na alam ko kung gaano kadungi sa mga Balderrama. Puwera kay Grandpa. Nagpaalam ako kay Nanang at dumiretso sa silid namin. Magkakasama kami sa iisang kwarto. Dito din natutulog si Papa, ang napangasawa ni Mama na si Papa Divino. Sa kanya hinango ni Mama ang pangalan ko. Sa kanilang dalawa ni Daddy ay parang siya pa ang tunay ko na ama. Dahil si Daddy, ni minsan, hindi niya ako itinuring na anak. Nagawa nga niya akong ibenta kay Valentin kay Valentin Montoya. Siya yung kausap ni Daddy kanina sa dining. At siya din ang dahilan kung bakit ako paika-ika ko maglakad. Dahil ibinigay ko sa kanya ang aking pagkababae. Wala akong choice. Ginawa ko yun para kay Mama. Mama, kumusta po ang pakiramdam ninyo? Dumilat ang kulay asul na mata ni Mama. Pareho kami. Kita doon ang pagod at hirap. Sa tuwing nakikita ko si Mama, ay naiiyak ako. Ang laki na ng pinayat niya. Alam kong hirap na siya dahil sa sakit na cancer. Ma, konting tiis na lang po. Mamaya ikakausapin ko kagad si Daddy para ibigay niya sa akin ng pera. Para panggamot ninyo. Iniangat ni Mama ang kamay niya at pinahid ang luha na hindi ko namamalayang tumutulo na pala. Anak, pasensya ka na ha. Hindi mo kailangan gawin ito. Umiling ako sa kanya at hinawakan ang kamay niya na nasa pisngi ko. Pagkatapos, ay dinama ko yun. Hindi ko hahayaan na hindi ka gumaling, Ma. Bakit kasi hindi nyo agad sinabi sa akin na may iniinda ka na pala? Nagtatampo kong sabi kay Mama. Nasa edad 47 pa lamang. Bata pa ngunit dahil sa sakit niya, ay nagmukha siyang matanda. Paano ako naging anak ni Mama? Dahil ni-rape siya ni Daddy. Nakakagulat, hindi ba? Galit na galit ako nang malaman ko yan. Kung hindi lang ako kinausap ni Grandpa, ang ama ni Daddy, na siyang kasalukuyang namumuno sa Balderrama clan, ay baka hindi ko na ito napatawad. Si Grandpa lang ang mabait sa kanilang lahat. Kaya kahit paano ay maswerte ako dahil nakaligtas ako sa mga pagpapahirap ng mga ito. Si Daddy, mayroong ibang pamilya. Si Ma'am Cassandra at ang half-sister ko na si Christine. Sadyang mapagbiro ang tadhana dahil magkamukha kami ni Christine. Tanging ang kulay asul na mata ko lang ang naiiba. Hindi maganda ang trato nila sa akin. Kahit na sarili kong ama ay hindi. Well, sino ba ang hindi dahil anak ako sa labas? Pero kahit ganon, masaya ako sa pamilya ni Mama. Sa pamilya namin. Mayroon din akong half-sister kay Papa. Si Adeline. Ang pangalan ni Mama ay Adele. Doon kinuha ang pangalan namin ni Adeline. Second name ko ang Adelina. Samantalang siya naman, ang second name niya ay Divine. Mabait na bata si Adeline at magkasundo kaming dalawa. 7 taon din ang agwat namin. Kumusta ang mama mo, Divina? Napalingon ako nang may magsalita at napangiti nang makita si Papa. Nagmano ako sa kanya bago sumagot. Ayos na po siya. Pinatulog ko na po ulit para makapagpahinga. Napatango na lamang sa sinabi ko at naglakad palapit kay Mama. Isang hardinero si Papa, ngunit hindi mo mahahalata
dahil sa taglay nitong kagwapuhan at kakisigan ng katawan. Kahit na nasa 50s na ito, minsan nga naiisip ko kung sino ba ang pamilya ni Papa. Wala kasi itong nabanggit sa amin. Nagkibit-balikat na lamang ako at iniwan sila doon upang tulungan sina Nanang at Ursula. Magaling, Divina. Napangiwi ako sa sinabi ni Daddy nang pumasok ako sa loob ng office nito. Nasa gilid niya si Ma'am Cassandra, habang si Christine ang nagbukas ng pinto para sa akin. Sana po, tumupad kayo sa pangako ninyo, Daddy. Diretso kong sabi na ikinatango nito. Siyempre, honey, ibigay mo na sa kanya. Mayroong kinuhang bag si Ma'am Cassandra mula sa aparador na ikina-excite ko. Maswerte ka, Divina, dahil nauwi sa pakikipagkasundo sa amin ni Valentin ang lahat. Kung hindi, wala kang premyo. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Christine. Alam ko naman kung bakit ako ang pinatabi ni Daddy kay Valentin kagabi. Dahil alam niyang hindi na virgin ang anak niya. Heto na ang pera. Inihagis ni Ma'am Cassandra ang bag sa lapag na ikinakunuot ng noo ko. Gusto kong lumaban, ngunit wala akong magawa. Dahil na rin, isa lang akong hampas lupa. Kinuha ko na lamang ang bag at nagbow sa mga ito. Thank you, Daddy. Pagkasabi ko noon ay dali-dali na akong lumabas at rinig ko na ang tawag sa akin ni Christine at sinabing mukha daw akong pera. Tiis lang, Divina. Para ito sa mama mo. Saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera, Divina? Gulat na sabi sa akin ni Papa habang nandito kami sa likod ng bahay. Pa, ginawa ko to para kay Mama. Ibinigay sa akin to ni Daddy. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi ko. Ibinigay? Sa anong kapalit? Sigurado ako na may kapalit yan, Divina. Hindi basta-basta maglalabas ng 3 milyon ng Daddy mo. Napaiwas ako ng tingin dahil sa sinabi niya at nararamdaman ko ang napipintong pagtulo ng luha ko. Hinawakan niya ako sa magkabilang kong balikat at hinarap sa kanya. Divina, tinatanong kita. Anong kapalit? Napapikit ako upang pigilan ang luha ko. Ayoko makita ko ni Papa na mahina. Ayoko na makita nila akong mahina. Kapalit ang isang gabi sa piling ni Valentin Montoya. Natigilan siya sa sinabi ko. At hindi ko na napigilan ang pagtulo ng luha ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Divina, anak, hindi mo dapat ginawa yon. Mas lalo akong naging emotional nang marinig ko ang pag-crack ng boses ni Papa at alam kong umiiyak na ito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita kong umiiyak si Papa. Nakilala ko siya bilang matapang at matatag na lalaki, kaya nga siya ang role model ko eh. Pero ngayon na umiiyak siya, hindi ko kinaya. Kailangan ko, Papa. Kailangan ko para pampagamot ni Mama. Hindi na siya sumagot sa akin at hinayaan akong umiyak sa kanyang balikat. Big deal sa akin ang pagkababae ko pero kung para kay Mama, gagawin ko. Sino bang may gustong mawala ang kanyang ina? Wala. At hindi ko hahayaan yon. Mabilis na lumipas ang panahon. At mag-iisang buwan na mula nang magsimula ang basic treatment ni Mama. Bago siya operahan ay kailangang umalis muna kami dito sa poder ng mga Balderrama. Kung kaya humana pa ako ng tiyempo bago kami tumakas. Bukod sa alam kong hindi kami papayagan nila Daddy, ay mas lalong mahihirapan ako na iwan si Grandpa. Kaya pinili kong ilihim ang tungkol sa pag-alis namin. Nakausap ko na ang mga guard at iba pang nagtatrabaho dito sa bahay upang tulungan kami sa pagtakas. Alam kasi nila na kahit may sakit si Mama, ay nagagawa pa rin siyang utus-utusan nila Ma'am Cassandra. Minsan nga, hindi ko na makontrol ang sarili ko at muntik ko na itong awayin. Mabuti at dumating si Papa. Speaking of Papa,
Wala na din naman siyang nagawa na ibigay ko sa kanya ang pera. Basta ang sabi niya sa akin, wag na wag ko nang uulitin na gamitin ang aking katawan para lang magkaroon ng pera. Napatigil ako sa paglabas mula sa main door. Ang makasalubong ko doon si Valentin Montoya. Agad ako nag-iwas ng tingin. Dahil nakaka-intimidate ang kanyang mga mata. Wala akong gusto sa kanya. Sadyang nahihiya lang ako dahil kahit na hindi niya ako maalala, ay para sa akin, malinaw ang pangyayari ng gabing yon. Where is Christine? Tanong niya sa akin. Umalis po. Pero, nandyan si Dad, si Sir Christopher. Gusto kong kotongan ang sarili ko. Dahil, munti ko na itong matawag na daddy sa harapan ng isang mayaman na tao. Hindi basta mayaman. Dahil si Valentin pa. Hindi nila alam ang tungkol sa akin. Mabuti ay hindi nila pinupuna ang pagkakamukha namin ni Christine. Sa bagay, lagi kasing may makeup ang half-sister ko na yon. Nang lagpasan ako ni Valentin, ay hindi ko maiwasan na habulin ang amoy niya. Bakit parang bumango siya sa akin ngayon? Oo, mabango talaga si Valentin. Pero bakit parang nag-iba ang amoy niya para sa akin? Napailing ako dahil doon ay itinuloy ang paglalakad palabas. Kanina ko pa kasi inaantay si Adeline. At anong oras na? Dapat ay nakauwi na ito. Napahinto ako na mag-ring ang cellphone ko at nakita ko ang number ni Christine. Kung kaya, agad ko yung sinagot. Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol sa pagtakas ninyo? Natigilan ako sa sinabi niya at agad na kinabahan. Hinahanap mo si Adeline, hindi ba? Pumunta ka dito sa bakanting bahay sa likod ng park bago ka pa mahuli ni Divina. Ate, tulungan mo ako. Ang daming lalaki, ate. Ate Divina, tulungan mo ako. Tama na. Ang ingay mo. Napakawalang hiya mo, Christine. Bakit mo dinamay ang kapatid ko dito? Galit kong sabi na ikinatawa lang nito sa kabilang linya. Pagkatapos ay bigla itong namatay. Napakuyom ako ng aking kamao at naglalakad na sana ako upang puntahan si Adeline. Ngunit napahinto ako na makaramdam ako ng hilo. Maya-maya pa ay nawalan din ako. Kaya napailing ako. At nakakapanibago ang ganito sa akin. Madalas kung humikab na ako at kung minsan ay mayroon akong amoy na hindi ko gusto at nasusuka. Hindi pwedeng mabuntis ako ni Valentin. Napaka-imposible. Isang beses lang na may nangyari sa amin. Pero hindi pa ako dinadatnan. Mamaya ko na to iisipin. Kailangan kong mailigtas si Adeline. Tahimik sa paligid nang dumating ako at madilim na rin. Sino kayo? Nagulat ako nang biglang mayroong sumulpot mula sa isang tabi at hinawakan ako sa magkabila kong braso. Pagkatapos ay ipinasok ako sa loob ng lumang bahay. Wala nang tumitira dito. Siguro dahil na rin sa likod ito ng park. Adeline? Lumayo kayo sa kanya! Lumayo kayo! Hindi ko napigilan ang luha ko na makita ko si Adeline na nakahiga sa sahig at mayroong takip ang bibig habang mayroong dalawang lalaki na humahawak sa katawan nito. Nakataas din ang palda nito at kita na ang underwear. Nandito na pala ang bisita. Napatingin ako sa bumaba mula sa second floor ng bahay at agad na sumiklab ang galit ko nang makita si Christine. Hayop ka, Christine! Pakawalan mo si Adeline! Ako ang kailangan mo, hindi ba? Ako na lang, wag siya! Iyak kong sigaw sa kanya. Hindi ko kayang makita sa ganong kalagayan si Adeline, lalo na at kitang-kita ko ang takot sa kanyang mga mata. Madali naman akong kausap, Divina. Ilayo nyo dyan si Adeline at si Divina ang galawin ninyo. Nabigla ako sa sinabi niya, ngunit hindi na ako pumalag pa. Napatingin ako kay Adeline na inilalagay na nila sa tabi ko.
Nakita ko ang pagtutol sa kanya, ngunit alam kong ayaw din niya na magahasa at mas lalong ayaw ko yon. Lakad! Wala akong nagawa kundi itulak ng mga lalaki papunta sa hinihigaan ni Adeline. Nanginginig na ang kamay ko. Hindi gumagana ng maayos ang utak ko. Gusto kong tumakas. Gusto kong tumakbo. Ngunit hindi ko pwedeng iwan si Adeline. Subukan mong tumakas. Maririnig mo ang putok. Ito natigilan ako at napalunok nang itutok sa akin ng isang lalaki ang kanyang malamig na baril. Piling ko, hindi na ako makahinga ng mga oras na yon at namalayan ko na lamang na nakahiga na ako habang pinagkakaisahan ng 4 na lalaki. Sunod-sunod na tumutulo ang luha ko. Habang naririnig ang tawa ni Christine, mas lalong lumalaki ang galit ko kay Christine. Ngunit wala akong magawa na mga oras na yon dahil hawak nila ang buhay ko. Pikit mata kong tinanggap ang aking sitwasyon. Bilisan niyo dyan! Narinig ko ang boses ni Christine, ngunit hindi ko na maidilat ang mga mata ko dahil sa kababuyan na nasa harapan ko. Ramdam ko ang pamamanhid ng aking katawan. Ang mga kamay nila, ang mga labi nila, wala akong magawa, kundi ang maawa sa sarili ko. Ano yun? Napatigil ang 4 sa ginagawa nila sa akin na makarinig sila ng ingay mula sa labas. Tignan yung 4! Bilisan nyo! Hindi pwedeng may makakita sa atin. Ilang sandali pa ay wala na akong maramdaman na nakahawak sa katawan ko. Nakapako pa ang aking damit at kinuha ko yon upang pantakip sa aking katawan. Tahimik lang akong umiiyak hanggang sa may maramdaman akong humawak sa akin. Huwag mo akong hawakan! Ayoko na! Tama na! Divina! Divina, ako to! Ako to, si Papa mo! Dahil sa aking narinig, ay kusang napadilat ang aking mata at sumalubong sa akin ang umiiyak na si Papa. Agad kong napabangon at yumakap dito. Papa! Papa! Patawad! Patawad kung nahuli ako, anak. Mayroon siyang isinuot sa akin na jacket at tinulungan din niya akong isuot ang short ko. Gusto ko na lang maupo sa isang tabi at umiyak ng umiyak. Ngunit patuloy lang sinasabi ni Papa na kailangan kong tumakas. Na kailangan kong tumakas kasama si Adeline. Kaya sa sumandaling oras, ay naalala ko ang dahilan kung bakit ako nandoon. Nilapitan namin si Adeline at inalis ang paghahatakip sa bibig nito. Ate Divina, ngumiti na lamang ako ng pilit kay Adeline upang hindi na siya mag-alala pa. Alam kong nakita niya ang lahat. Kailangan niyo nang umalis. Tatayo na sana kaming 3, ngunit biglang pumasok ang 4 na lalaki sa loob na ikinatili ni Adeline. Pipigilan ko sila. Umalis na kayo. Tutol sana ako kay Papa dahil may baril ang mga ito. Ngunit naisip ko na hindi sila magpapaputok dahil malalaman ng lahat ang kababuyan nilang ginawa sa amin. Inakay ko si Adeline paalis nang humarang si Christine upang pigilan kami. At saan kayo pupunta? Susugudin ko na sana ito ngunit nagulat ako nang biglang tumakbo si Adeline. Itinulak na ikinatumba nito palayo. Ate, umalis ka na! Humingi ka ng tulong, Ate Divina! Tatanggi sana ako sa sinabi ni Adeline, ngunit nakita ko na lamang siya na pinagsasabunutan si Christine. Napatingin ako sa gawin ni Papa at nakikita ko na siya ay nakikipaglaban sa 4 gamit ang isang bakal. Mas lalo akong napaiyak sa sitwasyon namin. Pikit matang umalis sa bahay na yon upang humingi ng tulong. Nadapa pa ako sa labas. Habang ako'y tumatakbo, ngunit mas binilisan ko pa ang aking kilos. Hanggang sa makarating ako sa kalsada at sakto na mayroong kotse na paparating. Tulong! Tulungan niyo ako! Iyak na sigaw ko. Na ikinapreno agad ng kotse
Pumunta ako sa driver seat at kinato ko yon. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ang kapatid at papa ko! Bumukas yun at natigilan ako. Nang makita ko kung sino ang driver. Divina? Takang tanong ni Valentin. Ngunit hindi na ako nag-isip ng kung ano-ano at tinawakan ang braso niya. Sir Valentin, tulungan mo ako! Tulungan mo ang kapatid ko at si Papa! Iyak at sigaw ko sa kanya. Divina, apo! Ngunit napahinto ako at napalingon sa nagsasalita. Doon ako tuluyang hindi nakapagsalita. Si Grandpa, kasama niya si Valentin. Ano nangyari sa iyo? Bakit ang dami mong pasa? Bakit ang dami mong... Hindi na niya maituloy ang sasabihin. Dahil alam ko kung ano yon. Mga pambababoy sa akin, Grandpa. Tulungan mo ko. Tulungan niyo po si Adilan at ang Papa. Nasa bakanting bahay. Hindi ko alam kung bakit. Tila nang hihina na ako. Piling ko ay wala na akong malanghap na hangin. Kay iyak at tuluyan na akong nawala ng balanse. Mabuti at nasalo ako ni Valentin. Valentin, iuwi mo na ang apo ko. Ako nang bahala sa sinasabi niya. No. No. Gusto kong sumigaw at pigilan si Grandpa. Ngunit wala nang lumalabas sa bibig ko. Pabagsak na din ang talukap ng aking mga mata. What? No, Grandpa. Sasamahan ko kayo. Boses ni Valentin. No. Mas mahalagang magamot agad si Divina. Alagaan mong apo ko, Valentin. Yan ang huli kong narinig. At tuluyan na akong nawala ng malay. At dito na po nagtatapos ang chapter 1 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.